She touched the solitary tear na naglanda sa pisngi niya nang hindi niya namamalayan. Mula sa pagkakaupo sa seat ay tumayo siya at muling bumalik sa silid. Mukhang wala siyang magagawa kundi ang pagbigyan si Consuelo sa pagnanais nitong makausap siya. Then Jake was right. Matapos niyang makausap ang matandang babae, babalik siyang muli bukas na bukas din. Marami siyang dapat na asikasuhin para magtagal sa lukban. Dinampot niya ang telepono upang tawagan si Emma at ipaalam dito ang plano niyang lumabas ng Maynila sa gitna ng katiyakang maraming kliyente ang aasikasuhin niya bukas. Pagdating ni Jake kinabukasan ng umaga ay bihis at handa na siya. Original creation and soft yellow slacks and blouse ang suot niya. Christian Dior ang shoulder bag at ganun din ang Christian Dior na sunglasses niya upang hindi gaanong mahalata ang pangingitim ng mga mata dala ng hindi pagkatulog sa sinundang gabi. Crazy it may seem pero tiniyak niyang mag-aayos siya nang ayon sa totoong siya. You're ready. He faked the surprise on his face. Akala ko pa naman ay maghihintay akong makaligo at makapag-ayos ang prinsesa. I want this to be done and over with nang makabalik na ako agad. Malamig niyang tugon. Designer's label all over. Panunuyan ito matapos siyang suyurin ng tingin. Nakakalimutan mong sa bukid tayo pupunta. Nagkibit siya ng mga balikat. Gusto ko ring ipaalala sa iyo, Jake Fantevella, na hindi ako mahirap at wala akong damit pang mahirap. Ganting panunuyan niya. Sinaktan na siya at ininsulto nito kagabi. She'll be damned kung papayagan niyang gawin uli ng lalaki ngayon iyon. Tumiim ang mga bagang ni Jake. Are you sure na hindi natin kailangan ng military escort patungong lukban? Baka may makapagtip na kasama ko ngayon ang Janine Del Castillo, ang supermodel at ang isa sa mga tagapagmana ng kayamanan ng mga Del Castillo. Binilisan niya ang paglakad. Hindi ba't mahusay ako sa pagbabalat kayo, Jake? Ganti niya kasabay ng pagpasok sa elevator. Yes, sang-ayon ito kasabay ng pagtiim ng mukha. Pagdating sa parking lot sa basement ay nilingan niya ang BMW niya. Let's take separate cars. Wika niya rito at akmang lalakad patungo sa kotse nang hawakan siya ng lalaki sa braso. Wait a minute, pigil nito. Totoong pick-up lang ang sasakyan ko. Pero 4-wheel drive at air-conditioned Janine. Hindi ka maiinitan at kahit papano'y komportable rin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Aniya na hindi pinansin ang pagbaon ng kamay nito sa braso niya. Pagkatapos kong makausap si Consuelo ay babalik ako kagad sa Maynila. There's no need for you to bring me back here. Sinundo kita dito. Ihahatid kita dito. Wika nito sa pinal na tinig at hinila siya patungo sa 4-wheel drive pickup. He was literally dragging her inside her vehicle. Nang isara ni Jake ang bahagi ng pinto niya, ay pumasok na ito sa driver's seat at pinigil ni Janine ang sariling magprotesta. At habang unti-unting lumalabas sa basement ng sasakyan, ay nakadarama siya ng pangangapos ng hininga. So this is how it feels to be claustrophobic. Hindi niya gustong makonfine sa loob ng sasakyan kasama si Jake sa durasyon ng mahabang biyahe patungong lukban. Natatakot siyang mahalata nito ang talagang damdamin niya. Funny that she still felt this way when she met a lot of attractive men in the last 5 years. Men that are so willing to love her and marry her kung binibigyan lang niya ng pagkakataon. Hindi siya nawawala ng boyfriend, and Matthew being one of them. And for the past year, she willed herself not to think of their short love affair, and she really had succeeded in doing so, or she thought, until last night. Palihim niyang sinulyapan ng katabi. Her sudden changed him that much. The bluish whiskers in his face only served as an added attraction. He looked older but still so darn handsome. She broke the silence. Ang sabi ng abogado ay tapos na ang burial ng ma-hospital si Consuelo. Tumango si Jake. May paligay akong sinikap ng Mama Consuelo na makayanan ng lahat, pero nag-collapse siya right after Carla's burial. Gusto niyang itanong dito kung anong nangyari pero napipigil niya. Sa alalahaning hindi marahil gustong balikan sa isip ng lalaki ang trahedya sa mga sandaling iyon. Muling nang ibabaw ang katahimikan sa pagitan nila. Did you get a chance to say goodbye? To your latest lover? Ani Jake makalipas ang mahabang sandali. Ang mga matay na sa daan nakikita niya ang paggalaw ng muscle sa mukha nito. Bitter Jake. She gritted her teeth. I couldn't believe you could go for a quickie, Janine. That hot ho. Sandali siyang nilingon to. With malice in his eyes, bago muling ibinalik ang paningin sa daan. Sinikap niyang pigilin ang nag-uumalpas na galit. Wala kang pakialam sa personal kong buhay, Jake Fantevella. Sagot niya sa kontroladong tinig. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong gamitin ang sarili kong kotse ay upang iwasan ang ganitong usapan. It bores me. Nakita niya ang paniningkit ng mga mata nito at ang paghugot ng malalim na paghinga. Mabilis siyang magmaneho ng kotse pero kinabahan siya sa bilis nila
nang sapitin ng superhighway. Ikinabit niya ang seatbelt hanggang at bahagyang inihilig ang sandalan. Settled herself comfortably at ipinikit ang mga mata. She will be done kung inaakala ng lalaking ito na masisindak siya. He can drive them to hell for all she cares. Wake up, babe. Jake whispered softly at banayad na tapik-tapik ang mukha niya. She stared and opened her eyes nang tanggalin ni Jake ang sunglasses niya and stared at her in dark and penetrating eyes. She stared at him dreamily, his face in kissing distance. She could smell the old-fashioned masculine scent that tickled her senses, and she couldn't take her eyes off him if her life depended upon it. Gumalaw lang siya ng kaunti magkakadikit ang mukha nilang dalawa. Then with a sigh, Jake moved away. You haven't changed, Janine. Wika nito. His boy trailed off na tila may binabalikan sa isip. You still stared at me as if you couldn't wait to have your hands on my body. He sighed bitterly. Oh, hindi lang marahil ako ang tinititigan mo ng ganun. Kung tamang pagkakatanda ko, columnist tag you as the woman with hot and sexy eyes. Where are we? Agap niya. Hindi niya gustong marinig ang ibang mga sasabihin nito, though hindi niya maintindihan kung bakit ipinahihiwating ng sinasabi nito na sinusubaybayan ng lalaki ang career niya. Hinilingang ang paningin sa buong paligid, mga nakaparadang sasakyan ang bumungad sa paningin niya. Hospital parking area. Wika nito at hinugot ang susi mula sa ignition. Nandito na tayo sa lukban. You complimented on my driving skill by sleeping for 4 hours. Matabang nitong idinagdag. Ngayon siya katagal na nakatulog. Walang pagod at puyat sa mga sanagdaang preparasyon para sa show niya at ang tensyon ay hindi nagpagkatulog kagabi. Took its toll. Lumabas ang sasakyan ng lalaki at umikot sa tabi niya. Binuksan ito ang pinto sa bahagi niya. She went out sleepily and stretched her body. Muntik pa siyang matumba kung hindi siya nahawakan ito sa may bawang. Mabilis siyang kumawala at tila nagpasa sa pagkakalapit nito. The familiar touch was still electrifying and hated herself for reacting. I have no intention of molesting you in public, Janine. Aning Jake sa inasal niya. His eyes as slits. Hindi mo kailangang umiwas na tila may sakit akong nakakahawa. She sighed. Sinikap na ibalik ang composure. Don't be ridiculous, Jake. Kaswal niyang sinabi. Nagulat lang ako. Sandaling matiim siyang tinignan nito bago nagpatiunang lumakad papasok ng ospital. Sumunod siya. Nakita niya ang mga mata ng ilang nurse na nakasunod ng tingin sa lalaki with obvious admiration. Nilingon siya nito nang matapat sila sa isang silid. She's in there. Binuksan nito ang pinto at pinapasok siya. Maghihintay ako sa labas. Marahan ding isinarauli ang pinto pagkapasok niya. Sinulya pa niya ang private nurse na inaayos ang dextrose ng pasyente. Please, I want to talk to her in private. Halos pabulong niyang sinabi. Tumango ang nurse at lumabas. Nakapikit si Consuelo subalit nang marinig ang anasan ay nagmulat ng mga mata. Matagal siyang tinitigan bago naristro sa isip kung sino siya. Kumislap ang mga mata nito at tipid ng umati. She cleared her throat bago nagsalita. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Aniya tinitigan ang hapis na muka. She must be 53 years old pero sa tingin niya ay 10 taon ang itinanda sa edad nito. Si Consuelo ay sinuyod siya ng tingin. Panayad na sininghot ang ere na nahawahan ng amoy ng mamahaling pabango mula sa kanya. Gusto ko ang pabango mo, hindi masakit sa ilong. Wika niya trying to be casual. Thank you. Formal niyang sagot. Walang emosyong mababasa sa mukha. No offense, man. I have a spare bottle and you can have it if you want. Muling tipid ng ngiti ang pinakauluhan ni Consuelo. Ilang sandali ang namagitan bago ito muling nagsalita. I never thought you'd come. Wika nito sa basag na tingin. Sinubukan ko lang. Salamat sa pagbibigay mo sa kahilingan ko, Janine. I'm not so busy these days. Kailangan niya to protect a little of her pride. She wanted her to think that coming here is one of those things. Subalit hindi niya may tatanging sa kabila ng lahat ay may bahagi ng dibdib niya ang nababagbag. Ina pa rin niya ito after all. The old woman bit her lip and tried to choke her tears. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Kalimutan na natin yun. She said in a matter of factly. Nandito ako at nakahanda akong tulungan ka naman ang gusto mong gawin ko. I'll arrange for an ambulance to take you to Manila. Mas makabubuting doon kita patitingnan. Umiling si Consuelo. Bukas makalaway lalabas na ako, Janine. Hindi para sa akin kaya nais kong narito ka. Para kay Kathleen, sa pamangkin mo. Tumingala ito sa kanya sa bahaging yun na parang tinitiyak na hindi niya tatanggihan ng affinity. Pansamantala ay gusto kong tingnan mo si Kathleen. Kawawa naman ang apo ko. She opened her mouth to speak, pero inagapan. Iyon ni Consuelo. Please, pakiusap nito. I know it's unfair to drag you here. Hindi ang bukid na ito ang bagay sa isang tulad mo, sa uri mo. Pero nakikiusap ako dyan. Marami siyang gustong itanong sa ina subalit hindi niya isinatinig.
1 linggo't mahigit pa lang mula nang mangyari ang trahedya. Nangako siyang mananatili muna hanggang hindi naaayos ang lahat. Nasa loob ng pickup si Jake nang lumabas siya. Bukas ang pinto sa side nito. Nakahilig ang upuan halfway at nakapikit ito. She gazed at his face tenderly. How foolish of her to think na sa pamamagitan ng pagpapalipat-lipat ng boyfriend ay malilimutan niya ang lalaking ito. Nagmulat na mga mata si Jake and stared at her for a long moment. His face unreadable. Una itong nagbaba ng tingin. Tapos na kayong mag-usap. Tumango siya. Huminga ng malalim si Jake. Bumangon at inayos ang upuan. Inabot ang bahagi ng pinto niya at binuksan. Get in. Walang kibong umikot sa kabila si Janine at sumakay. Ilang sandali pa'y nasa daan na sila ulit. Inihinto ni Jake ang sasakyan sa isang kilalang kainan. Ito lang ang pinakadesenteng mapagdadalhan ko sa iyo. Iwika nito sa matamang na ton. At sa Blanche, inabot nito ang door lock niya and she tried to push herself deeper sa upuan upang hindi matikit ang braso nito sa dibdib niya. Walang kaibong lumabas ang dalaga. Umikot si Jake at hinawakan siya sa siko upang alalayan. Sinikap niyang huwag mapapitlag sa itinuring na kaswal ang pagkakahawak nito sa siko niya. Ilang sandali pa'y nakaupo na sila sa pandalawahang mesa. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jake sa kanya nang lumapit ang waitress at nginitian ni Jake. Sandwich, kahit na anong klase, you decide for me. Walang emosyong sagot niya at pinaglagos ang mga mata sa salamin ng restaurant patungo sa labas. Clubhouse and fresh buko juice, ani Jake sa waitress pagkatapos ay umorder ng pagkain para sa sarili. Pagkaalis ng waitress ay muli siyang hinarap. Hindi ko naiintindihan ang pagnanais ng mga babaeng maging payat. I hate tin woman. May gumuhit na patalim sa dibdib niya pero hindi niya binigyang pansin at tumaas ang mga kilay. It's obvious you married Carla. Narinig ni Janine ang ginawang marahas na paghinga nito at sa isang iglap ay nahagip niya ng tingin ng pait sa mga mata ng lalaki. Nakadama siya ng guilt sa sinabi. Kamamatay lang ng asawa nito. Instinctively, inabot nito ang kamay ni Jake sa gitna ng mesa. I'm sorry, hindi ko gustong. Tell me to hell you should be. Kung hindi dahil sa... He stopped in mid-sentence nang biglang may lalaking nasa tabi na ng mesa nila. Pareho nilang hindi na malayan ang paglapit. Jake Fantivella, ang lalaki na bahagyang umiti. Napatingala si Janine dito. Hindi kataasan pero magandang lalaki. Marahil ay nasa early 40s nito. Hindi ko inaasahang dito ka mananang halian, Jake. Itinuon nito ang humahangang tingin kay Janine. Usal ni Jake sa parang tila ba pangalan ng lalaki hindi dapat magambit na lang. Lalong nadagdagan ng galit sa mga mata. Natiling nakangiti ang lalaki. Pamilyar sa akin ang kasama mo, Jake. Wika nito na hindi inaalis ang mga mata kay Janine. Janine, this is Almario Guiñas, ang dating vice mayor. Guiñas Janine del Castillo. Kaibigan siya ng mga Cordero. Ibinigay ni Janine ang kamay and gave her usual warm smile ng ilahad ni Mario ang kamay. Hindi pinansin ang panlilisik ng mga mata ni Jake. It's my pleasure meeting you, Janine. Ito, kaswal niyang sinabi. Sagot ko ang tanghalian ni Jake. Masiglang alok nito. Kaya kong bayaran ang kakainin namin, Guiñas. And if you'll excuse us, ayan na ang order namin. Ani Jake between his teeth. Nagkibit ng mga balikat si Almario at muling niyuko si Janine. Hope to see you again, Miss Janine. Sure, nakangiting sagot ng dalaga. Tuluyang tumalikod si Al at bumalik sa mesa nito sa kabilang bahagi ng restaurant. Hindi pa pampabastos ang ginawa mo. Ako sanay kay Jack nang makalis ang waitress. Kumain ka. Utos nito na hindi pinansin ang sinabi niya. Pagkatapos ay tumuloy muna tayo sa bahay ng mga in-laws ko. Alam kong pagod ka sa biyahe. Magpahinga muna kahit 1 oras bago kita ibalik sa Maynila. Gusto niyang sabihin dito ang napagkasundo ni Consuelo pero naisip na sa bahay ng mga Cordero dahil talagang gutom ay naubos ng dalaga ang pagkain. Ilang sandali pa'y nasa daan na uli sila. Nilingan niya ang paligid nang mapasok na sila sa farm. Sa loob ng 5 taon ay sinikap niyang huwag magtungo sa mga lugar na maaaring magpaalala sa kanya ng lukban. At ngayong nakita niya ang matataas na puno ng niyog, ang mga naglalakihang puno sa paligid, ang mga bundok, ngayon niya na-realize kung gaano niya pinananabikan ang lugar na ito. No place on earth ang kanyang halinhan ng lugar na ito sa puso niya. Wala silang kibuan hanggang sa makarating sila sa bahay ng mga Cordero. Hindi na hinintay ni Janine na pagbuksan siya ng pinto ni Jake at agad na lumabas. Mula sa kinatatayuan ay minalas ang buong bahay. Walang nagbago. Iyon pa rin, maliban sa nag-crack na ang mga pintura at kinalawang at sira ng ilan sa mga gutter sa bubong. Doon nang bumukas ang pinto at lumabas ng balko ng isang 4 na taong gulang na batang babae at tumakbong pasalubong kay Jake. Hello, pet. Masuyong kinarga nito ang bata at hinatkan sa noo. Have you been good? Hindi mo ba pinarahirapan si Nita? Tumango ang bata at pagkatapos ay tumitik kay Janine.
Kathleen, I want you to meet Janine. She's your Lola Consuelo's friend. Hello, Kathleen. Nakangiti niyang bati subalit na natiling nakamata ang bata. I hope we will be friends since I will be staying here. For a while, dagdag niya ng maras na ikinalingon ni Jake sa kanya. Kung ano man ang nais sabihin ito'y napigil ng parating na sasakyan. Kumislap ang mga mata ni Kathleen na nagpababa sa ama. Huminto ang sasakyan sa likod ng pick-up ni Jake. Mula ron ay bumaba ang mag-asawang Ali at Greg. Narito ka na pala, Jake. Bati ni Greg na sandali lang tinapunan ng tingin ng pinsan. Agad na itinungan kay Janine ang mga mata. Akala ko pa naman ay sinita lang kasama ni Kathleen dito kaya susunduin sana namin ni Ali. Si Ali ay tinitigan ng hustos si Janine and shock registered on her face as recognition dawned on her. Janine, is it really you? Hello, Ali. Nice seeing you again. Kaswal niyang bati at ngumiti. Magkakilala kayo, sweetheart. Si Greg na pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawang babae. Of course, this is Janine Del Castillo, the famous model designer. Nakatawang wika ni Ali at niyakap si Janine at hinadkan sa pisngi. Siya ang kausap ko noon sa airport nung dumating tayo ng LA, remember? One of the Del Castillo hires. And Janine, this is my husband, Greg. Ngumiti si Greg at tinabot ang kamay sa kanya. I'm pleased to meet you, Janine. Me too, Greg. Tinanggap niya ng kamay nito at gumanti ng hindi. So this is the farmer that she married. Oh, well, I'd marry him myself if he'd ask him. Lihim siyang napangiti at inilipat ang tingin kay Jake. Two faces showed sign of boredom. She couldn't believe that both cousins are strikingly handsome, both large and dark-looking. Side by side, she could visualize the mythical gods. Paano kayong nagkakilala ng pinsan ko na Janine? Tanong ni Greg at sinulya pa ng may interes ang pinsan. Hindi ka magiging interesado, Greg. Matabang nitong sagot bago pa man makaisip ng isasagot si Janine. Nagkatinginan ng mag-asawa. Tumikhim si Greg at niyuko si Kathleen na nakahawak sa kamay ng ama. Come on, Pumpkin, binuhat nito ang bata. Sama ka sa bahay ha, walang kalaro si Andre. Pagkatapos ay makahulugang tinitigan ng asawa. Let's go honey at imbitahin mo si Janine sa dinner mamaya. But of course, sang-ayon agad ni Ali. Please come, Janine. Magtatampo ako kahit minsan ay hindi ako nadalaw ng tita Emma dito sa Lokban. Nangako ako sa kanyang ibabalik ko siya ng Maynila sa araw na ito. Protesta ni Jake. Hanggang alas 12 ng hating gabi ang tapos ng araw na ito, Jake. Nakatawang sabi ni Greg. You can take her home right after dinner. Tinapik ni Ali sa balikat ng bayaw. Dahin mo siya sa bahay. Muli nitong initian si Janine bago tuluyang sumakay ng sasakyan. Ilang sandali pa'y sila lang dalawa sa gitna ng malawak na bukirin at hindi alam ni Janine kung paano kikilos sa mapanuring tingin ni Jake. Paano ang lalaking ito ay nakapagpawala ng composure at tiwala niya sa sarili kayong hindi mabilang na taong nakakasalamuha niya sa araw-araw and yet no one made her feel uncomfortable tulad ng ginagawa ni Jake sa kanya ngayon.